Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ng isyong ito sa mundo ng social media? Isang nakakagulantang na insidente ang naganap sa DOJ kung saan si Secretary Bonjing Rimulya ay sinuplak ng katotohanan. Ang dahilan ng insidente ay aligasyon na si Rimulya umano ay protektor ng Pogo. Ang pangyayari ay naganap sa loob mismo ng opisina ni Secretary Rimulya sa DOJ building ayon sa mga saksi. Matapos ang insidente, agad na rumisponde ang mga security personnel ng DOJ at dinakip ang salarin. Ayon sa mga ulat, ang sospek ay may daladalang mga dokumento na nagsasaad na umano'y koneksyon ni Rimulya sa mga illegal na aktibidad ng Pogo. Sa isang pahayag na ilalabas ng sospek, sinabi nito na may mga ebidensya siya hawak na magpapatunay sa alegasyon laban kay Rimulya. Hindi na malinaw kung ano ang nilalaman ng mga dokumentong ito at kung paano ito makakaapekto sa reputasyon ng DOJ Secretary. Sa kanyang opisyal na pahayag, mariing itinanggi ni Secretary Rimulya ang mga paratang. Ayon sa kanya, ang alegasyon na ako'y protektor ng Pogo ay walang katotohanan at isa lamang kasinungalingan. Handa akong harapin ang anumang investigasyon upang linisin ang aking pangalan. Idinagdag pa ni Rimulya na ang insidente ay bahagi lamang ng isang mas malawak na kampanya upang sirain siya at ang kanyang tanggapan. Ito ay isang malinaw na hakbang upang ibagsak ang aking integridad at ng DOJ. Ang insidente ay nagdulot ng malaking kontrobersya na nag-udyok ng mga panawagan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na magkakaroon ng masusing investigasyon. Ang mga senador, kongresista at mga grupo ng civil society ay nagpahayag ng kanilang mga pagkakabahala at hiniling ng magsagawa ng investigasyon ng Senado upang malaman ang katotohanan sa likod ng aligasyon. Hindi natin dapat hayaang makalusot ang ganitong mga aligasyon nang walang investigasyon. Ang DOJ ay isang mahalagang institusyon sa ating bansa at nararapat lamang na mapanatili ang tiwala ng publiko dito. Samantala, ang mga operasyon ng Pogo sa bansa ay patuloy na nagiging kontrobersyal. Maraming ulat ang nag-uugnay sa mga ito sa iba't ibang illegal na aktibidad tulad ng money laundering, human trafficking at iba pa. Bagamat nagbibigay ito ng malaking kita sa ekonomiya, patuloy naman itong binabatikos ng mga kritiko dahil sa mga negatibong epekto nito sa lipunan. Ang insidente kay Secretary Rimulya ay inaasahang magbibigay daan sa mas malalim na pagsusuri at pagtutok sa mga operasyon ng Pogo sa bansa, pati na rin sa mga posibleng koneksyon ng mga opisyal ng gobyerno sa mga ito. Ang publiko ay nanatiling nag-aabang sa mga susunod na hakbang at sa magiging resulta ng investigasyon. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita at sa mga solid viewers naman natin dyan. Maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Alam mo, Mayor Kapil, kung ano mga pinagbabanggit mo, kesyo, maraming violation ng Pogo. Ay bakit hanggang ngayon mo pinasara? Nagkunwari ka pa. Ikaw nga nag-approve ng building permit yan. Tapos sabihin mo, maraming violation, mga fire clearance, wala. Kapal na mukha mo, kung nagawa ni Vico Soto, bakit di mo magagawa? Ha? Mayor Kapil, ng kapal mukha, ng purak punggo, mas makapal pa mukha mo kay Alice Go ng Bamban Tarlac. Grabe. So anyway, bago tayo magpatuloy, ako po si Dr. Engineer Toto Bunyog o Toto Kausing. At ito pong ating palatuntunan ay para sa bayan. At wala tayong isisiwalat dito ng iba, kundi yung tuligsain ang mga korap. Isara ang mga masasama na mga establishmento. Dapat katayin na rin ang mga masasamang tao, sino man siya. Dito mo mapapatunayan na sa sinasabi ni Rizal,
hindi ako nag-alala sa mga banyaga. Mas nag-alala ako sa mga korap na Pilipino. Yun ang sinasabi ni Jose Rizal nung siya'y nabubuhay pa. Kaya itong isang halimbawa, itong si Mayor Kapil. Ha? Kunwari ka pa na wala kang kasalanan, kung nagawa ni Vico Soto, ipasara ang Pogo dyan sa Pasig. Bakit di mo nagawa? Grabe ka ko. Ano ko ba nga? Nagdi-deny ka ng protector ka ng Puga. Pogo pala. Puga, di Puga. Nako naman talaga to si Mayor Kapil. Oh. Ang patron mo dyan, alam mo sino? Si Bong Pinida. Kasi lumalabas sa aking pagsusuri, si Bong Pinida ang pinakahari ng Pugo sa Pampanga. Sunod-sunuran lang yan si Lito Lapid na binigyan din ng parte ng lupa dyan sa Pugo Hub dyan sa Porac, Pampanga. Si Mayor Kapil, kapal mukha mo talaga. Halos araw-araw pumapasok ka dyan sa Pugo. Ang bahay mo katabi lang dyan. Tapos sabihin mo, hindi mo alam. Ano ka? Kapal talaga na mukha mo. Mag-resign ka na. Nilalagay mo na sa balag ng alanganin ang buong Kapampangan. Ikaw ba ay nagpapaalila dyan kay Michael Yang? Kayo Bong Pinida nagpaalila kay Michael Yang? Kasi ang alam ko dyan, si Michael Yang ang hari dyan. Tapos yung lupa na yan, na binigay, nakapangalan, inagaw pa yan ni Mr. Roberto Cruz na may-ari ng Grand Royal Palazzo dyan sa Angeles. Dugo at pawis at luha ng mga magsasaka ang inyo diyang sinantabi at inilibing sa lupang yan para lamang maagaw nyo ang lupa at matayuan ng 10 hektarya na Pugo dyan sa Porac, Pampanga. Ikaw naman, Gloria Macapagal Arroyo, wala ka rin ginagawa. Mga kabalin mo dyan, pinapabayaan mo basta magkapera ka lamang. Naging presidente ka pa ng Pilipinas, ang kapal mo rin talaga. Kaya, sino pa ba kaya magsama-sama? Di, birds with the same kapal, flocks together. Flock together. Ganon yan ang nangyayari dyan sa Porac, Pampanga. Kung ano ang meron sa Porac, Pampanga, ganon din po ang meron sa Bamban, Tarlac, Pugo. Lahat po yan ay may connection po sa droga. Kunwari lang yung Pugo na yan. Hindi ka naman kikita na malaki sa Pugo para manghatag ka kalahating milyon kay Regional Director Jose Hidalgo ng Region 3 Police Regional Office number 3. Kaya tanggalin mo na yan, Mr. Romil Marbil, yung Regional Director mo dyan. Tanggalin mo na rin dyan yung Provincial Director mo dyan sa buong Pampanga. Tanggalin mo rin dyan kagad-agad ang lahat, pati yung Provincial Director at City Director dyan sa Tarlac at pati sa Bamban. Tanggalin mo na lahat yan. At paikutin mo every 1 month, palit-palit ng ruta ang lahat ng mga opisyal. Kasi ang opisyal natin po nakipagkutsabahan na sa droga. Kunwari na lang yang Pugo. Triad po ang sa likod niyan. Kaya si Michael Yang po ang utak niya ng lahat ng yan. Si Michael Yang ang economic advisor na Duterte. Kaya kayo, ikaw Lito Lapid, hindi ka makawala kay Duterte. Alam mo na, alam na yan pala, yung Pugo ang dahilan. Tapos ito naman si Roberto Cruz, na siya ang parang leader ng Victoria Tourism, na siya sa pangalan na pag-aari ng Pugo na lupa. Pero, nang agaw ka, tapos dilagay mo si Lito Lapid para proteksyon, ginawa mo dyan, binigyan mo ba dyan ng pwesto na araw-araw pumapasok sa si Mayor Jing Kapil dyan, tapos sabihin niya, maraming violation at hindi niya napapasara. Ano ka? Lukuhin mo si Vico Soto? Bakit nagawa ni Vico Soto kung hindi mo nagagawa? Mayor Jing Kapil?
Kaya sa totoo lang, sa lahat ng mayor sa buong Pilipinas, wala na akong pinaniwalaan. Si Vico Soto na lang. Kaya dapat si Vico Soto, ipakita niyang sample, tatakbo dapat itong presidente sa 2028. Ay, nako. Itong bayan Pilipinas, may magagawa tayo. Huwag mo sabihin, wala tayong magagawa. May magagawa tayo. Ang magagawa natin, number 1, ay ang ating boto. Isilyo na natin. Huwag na nating iboto ulit ang lahat na nasa pwesto ngayon. Palitan nyo na ng bago. Lahat. The only way, ang siguradong pamamaraan para may pagbabago, iboto ang lahat ng bago sa 2025. Ito na nakita nyo na kung ano gagawin. Paikot-ikot lang yan. Yung si Bong Pineda, hanggat hindi matanggal yan sa Pampanga, ay mananatili ang Pampanga na baon sa kuko ng masamang agila. Sigurado yan kasi si Bong Pineda, kilalang-kilala sa Huiting. Kilalang-kilala kayo sa Isabong. Siyang kakompetensya ni Atongang. Kakompetensya pa siya ng iba pa, ni Arne Teves. Sila nag-aagawan dyan sa Isabong. Bilyon-bilyon ang kinikita nila. Kayo naman na mananabong, para makatulong kayo sa bayan, doon kayo magsasabong sa sabungan, hindi dyan sa Isabong. Kasi sa Isabong, lulukuhin lamang kayo, mauubos lamang kagaya ng bayaw ko. 1 milyon na ubos sa Isabong, kahit tulog, nagpupusta. 24 hours ba naman sa isang araw ang palaro ng Isabong? Ay nako, hanggang saan mabubuhay itong Pilipinas na ito? Kaya pa ito mabuhay? Sa tingin ko, kaya natin to. Kaya natin to. Itulak natin. Kaming mga bunyog ay nag-dedicate na. Sincero kami para ipaglaban ang kinabukasan ng inang bayan. Isa lamang aming pananaw, katotohanan. Kaya, huwag ka na magmaang-maangan, Mr. Mayor Jing Kapil o Kapal. Saan ka kumuha ng kapal na mukha? At ngayon, sa susunod, isisiwalat natin kung paano inagaw ang lupang yan. At isasiwalat din natin kung paano konektado sa Pogo ni Remulla dyan sa Cavite, yung Pogo sa Bamban at Purak, Pampanga. Kaya pati naman ang Pogo dyan sa Mandaluyong kay Secretary Binhara Balos, dyan naman sa Pasay kay Mayor Calixto, diyan naman sa Makati, kay Mayor Binay. Kung sincero kay Mayor Binay, bakit hindi mo tanggalin yung Pugo? Isara mong Pugo diyan sa Makati. Nagkunwari lang kayo naman dyan, mga Cayetano, kung sincero kayo, isara niyo yung Pugo diyan sa Taguig. Puro lang kayo mapagkunwari. Tapos pinagkikitaan pa ninyo na malaki, bilyon-bilyon. Ano na nangyari dyan sa building na ipapatayo para sa building ng Senado? Mula sa 8.3 billion, naging 23 billion, mahigit 10 billion ang kikitain naman ninyo dyan, mga senador kayo? Mga putsa kayo, mga senador kayo? Kunwari pa kayo, kunwari, mga putsa! Ay, nako. So ngayon, ano pang magagawa natin dito? Wala na tayong ibang gagawin dito. Jing Kapil, isara mo na yan. Pero wala ka nang isasara. Sinara natin ng PAOK-TIIP. Itong PAOK-TIIP, itong pinakamaasahan sa ngayon. Pasalamat tayo at gumagawa ng maayos ang kanilang commander na si General Gilbert Cruz, na dating general yan, na nakadati sa PNPA, gumraduate yan. Kilalang-kilala kong taong yan. Reporter at mga editor pa lamang ako sa People's Tonight. Kilala ko na yan, na naka-assign pa yan doon sa San Juan. Naging hepe pa na San Juan yan. Mabait na tao at magaling na tao. Naging tao pa niya sa Caraga Police Station, Police Regional Office. Yang aking pamangkin na si Colonel Catalunya. Ay, nako. At least meron tayong tinatag na a few good men.
Yun lamang ang ating maasahan. Hanggang saan tayo itatawid nito? Sana mayroon mga taong gagaya nila magtatawid sa atin patungo sa sunod na kinabukasan. Wala tayong maasahan kay Digong Duterte. Kasi si Digong, busy siya kay Kibuloy. Nandirate siya ng 3 batalyon, 2 batalyon ng SAP at 1 batalyon na nakaback up mga sundalo. Wala tayong masahan kay BBM kasi si BBM panay kasinungalingan, panay lamang kunwari ang kanyang mga ginagawa at panay kasama niya ang kanyang Romualdez na pinsan, walang ginagawa kung ginagasta ang pera ng bayan, kuno, akap-apak, ayuda-ayuda. Saan ka naman makakita ng ayuda? Pupunta ka sa isang lugar, pupunta ka doon sa Davao del Norte kasi kakompetensya mo mga Duterte, mamimigay ka ng 1 bilyon, nakakailangan bang tao ron? Anong klase? Ginagastan yung pera? Supreme Court, bakit hindi nyo aksyonan ang aking petisyon na ibabasura ang AKAP funds na yan? Bakit? Hanggang ngayon hindi nyo inaksyonan, hinihingi ko pa naman na i-TRO, ipatigil mo na yung AKAP funds na yan kasama sa pundo ng 12 billion dyan nagagastahin sa plebisito sa COMELEC. Hinihingi ko ipatigil, hinihingi ko rin ipatigil muna yung 276 billion na pundo sa pork barrel ng mga congressman. Pero hanggang ngayon, walang ginagawa ang Supreme Court. Ano ba naman yan? Yung inyong tao, yung inyong korte dyan sa Malolos, Bulacan, Branch 14, nagpalabas ng search warrant para sa Pugo Purak. Tapos babawiin? Anong klase? Nakakakita ka ng kaso na nagdesisyon ng judge tapos babawiin? Anong klase? Judge, lahat ng judge na nakikinig sa akin, lahat ng abogado na nakikinig sa akin, lahat ng justice na nakikinig sa akin, alam nyo yan, kapag nagdesisyon na ang sinumang judge sa isang kaso ay hindi na niya pwedeng bawiin. Ganon lamang ho kasimple. Bakit? He is already deprived or lost. He has lost jurisdiction once he has acted or she has acted on the case. Hindi mo pwede sentensyahan mo ang isa na guilty tapos babawiin mo. Ay, hindi pala guilty. Ay, mali pala. Yan. Sino ba ng judge dyan sa Branch 49? Tanggalin na yan. Kung ako'y tinanggalan nyo ng lisensya dahil lang namang nag-post ako ng reklamong plunder sa Facebook ko, at totoo naman, may ebidensya naman ako ng mga resibo sa pag-overpress ng 226 million. Bakit hindi nyo tanggalin yung judge na yan? Bakit kayo Supreme Court? Ang laki na kasalanan nyo na hindi nyo inaaksyonan ang sigaw ng bayan na ipatigil ang paggasta kaliwat kanan ng tinatawag na AKAP funds, 10,000 na binibigay bawat tao, tapos babawiin ang 8,500, effectively, ibibigay ninyo ay 1,500 lamang, gaya sa nangyari sa ginawa ninyo sa inipon ninyong mga tao dyan sa Davao del Norte. Sobra kayo, tapos ng isang araw, namatay ang prosecutor na babae, binaril dyan sa Digos. Ano namang proteksyon makukuha ng lahat ng tao sa inyo? Puro kayo papugi. Tapos ito, parang hindi kayo, wala man kamalang narinig sa kanila. Narinig mo ba yung mga senador na re-electionist na kumakanta laban sa Pugo? Wala. Ang tumitira lamang sa Pugo, laban sa Kubo ay, sino? Si Wing Gatchalian, sa Risa Hontiveros. Pasulpot-sulpot yan, si Loren Ligarda. Si Rapi Tulfo, pa-cute-cute din. Si Jigo Estrada, pa-cute-cute din kay Mayor Alice Go. Halata na may crush kay Alice Go. Kita mo dyan, nakita mo ba dyan si Bong Revilla? Ha? Wala. Nakita mo ba dyan si Lito Lapid? Wala. Kasi siya pala guilty rin. Nakikita mo ba dyan si Amy Marcos? Wala. Nakikita mo ba dyan si Cayetano? Wala. Si Chis Escudero? Wala. Si Binay? Wala rin. Ay, nako. Si Robin Padilla? Wala rin. Sino pa? Si Bungo? Wala rin. Si Bato? Wala rin.
Yung mga panay, mga wala, huwag nyo na iboto. Yan, mga yan. Please lang. Ay, nako. Kaya, Mayor Jing Kapal, sobrang kapal mo. Mayor Jing Kapal. Bakit mo pinayagan, binigyan ng building permit, unang-una? Ha? Bakit mo binibigyan ng building permit at patayo yan? Tapos, magkunwari ka na hindi ka protector? Ha? Mayroon akong mga kuhang mga CCTV na kung saan pinatakas mo alas 5, alas 4 pa lamang ng madaling araw ay pinatakas mo na lahat ng mga Chinese dyan sa Pogo, dyan sa Purak. Ilalabas ko yan sa susunod na mga pagbabanat ko sa lahat ng Pogo. Ang kasunod kong babanatan, kasama na dyan yung nagpapatayo ng Pogo. Yan yung gobernador naman ng Bulacan. Ayaw pa huli ng agaw ng lupa dyan sa Bulacan. Gamit pa ang PNP SWAT. Ginamit pa para mang-agaw ng lupa. Anong klase kang gobernador ka? Ikaw, Mayor Secretary Binhar Abalos, bakit mo pinapayagan ang mga pulis mo na gagamitin ng mga politiko mo? Daniel Fernando, itigil na ang kalibugan dyan sa Bulacan. Para sa ikaunlad ng Bulacan, kalibugan ay tigilan. Nag-aagaw ka pa ng lupa dyan. Hindi mo nga masikaso. Yung mga baha-baha dyan, ikaw dahilan kung bakit sobrang taas ng baha. Wala na. Lahat ng mga mayor, mga local government, gusto may Pogo na. Kasi makikita. Pero ang alam naman ata nila na sa ilalim ng Pogo ay may droga. Kung bakit naman si Michael Yang dyan ang protector, ang nag-umpisa niyan, ang nagtayo niyan. Siyempre kasama si Duterte dyan. Kasama siyempre si Bongo. So ano ba ngayon ang mangyayari sa Pilipinas? Bayan ko, kayo ang humusga. Kaya, ikaw Gloria Macapagal Arroyo, ikaw Lito Lapid, kayo dyan mga taga-Pampanga, mga national officers, ikaw Bong Pinida, ikaw Dennis Pinida, na anak ni Bong Pinida, na siyang gobernador ngayon, huwag ka magpabakla dyan. Pakita mo pagkalalaki mo. Naks. Kaya, wala tayong magagawa. Magandang hapon, Gobernador Dennis Pinida, Bong Pinida, Congresswoman Gloria Arroyo, Senator Lito Lapid, Mayor Jing Kapal. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.